And we are also we have also directed the CIDG of Region 13 to conduct the necessary investigation. Alas 6 ng umaga nang matagpuan ng mga bihag na inabandona ng armadong grupo sa Sitio Balete, Barangay La Purisima. Agad silang isinailalim sa stress debriefing at medical check-up sa bahing Prosperidad Mayor Alvin Magdamit. Pero bago nito, 2 guro na ang pinakawalan noong linggo. Lunes naman ang palayain ng isang 13 taong gulang na estudyante. Sa pakikipagnegosasyon ng Crisis Management Committee, napapayag ang grupo na hindi nang idinedemand nilang pagpapalaya sa lider na si Ondo Perez ang kapalit ng mga hostage. We feel Ondo Perez can also help in the release of the hostages. Ayun nga, sinabi namin, anong gusto mo? Anong may tulong ng gobyerno sa iyo? And Ondo, Judge Sengre said, just treat us fairly. Well, it's yung sa kaso, matulungan siya sa kaso, mapadali po ang decision ng kaso. Ang maayos na pagtatapos ng krisis, pinuri ng palasyo. Masaya tayo na wala nasaktan. I was happy also with the response of government forces that we really did all of the things necessitated by the playbook on how to handle such situations. Pero paalala ng Teachers Dignity Coalition sa DepEd, obligasyon daw ng kagawaran na magbigay ng dagdag alawan sa mga gurong nasa delikadong lugar, nakatumbas daw ng 25% ng kanilang sahod. Wala pang tugon ng DepEd sa paalalang ito, pero una nang nanawagan ng DepEd na bigyan ng karagdagang seguridad ang mga guro sa mga liblib na lugar, kundi pag yung departamento ay walang assurance na mabibigay ito ng LGU, hindi kami magdadalawang isip na magsara. Kasi sa katapusan ng araw, ang importante sa amin yung talagang safety ng ating teachers and students. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Samantala, makakapanayan po natin si Jason Ordinario, ang kapatid ni Sally Ordinario Villanueva, na sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpa-unlap ng isang live interview. Jason, magandang umaga. Magandang umaga rin po. Jason, ano ang nagbago at ngayon ay willing ka nang magpakita ng inyong mukha? Wala na bang banta sa iyong buhay? Kaya po hindi ako nagpapakita dati kasi ayaw po sa mga follow-up operation namin. So hindi po pwedeng makita yung mukha ko. Pero ngayon, meron ka pa bang natatanggap ng mga death threats, Jason? Meron po noong Thursday po, last Thursday. Ano yan, through text? Anong sinabi? Through tawag po. Narinig din po ng Gabriel at saka migrante kasi naka-loudspeaker. Anong sinabi sa'yo, Jason? Sabi sa linisin ko na raw po yung bakuran ko at mag-ukay na daw po ako ng bibingan ko. Paano mo tinatanggap yung mga ganitong pagbabanta sa kabila ng, ito nga sinasabi nyo, naging biktima yung ate mo, pero ngayon kayo pa yung parang nagigipit? Tiwala naman po ako sa mga law enforcement po natin na kaya naman akong protektahan para pagdating po dyan. Jason, nakapag-desisyon na ba kayo kung kailan at saan ililibing si Sally? Dahil balita ko medyo hindi pa magkasundo yung side ng asawa ni Sally at yung side ng pamilya niyo kung saan siya talaga ilalaga? Bali nagkasundo na po ma'am, nag-usap na po kami ng bayaw ko. Bali sa Jones Isabela po siya idilibing. Jones Isabela, kailan, Jason? Hindi pa po natin masasabi ma'am kasi bayaw ko po nakakaalam ma'am. Balita rin namin graduation ng pamangkin mo ngayong araw at salutatorian pa. Ano ba ang sabi ng pamangkin mo at wala ang kanyang ina na magsasabit ng medalya sa kanya, Jason? Inaasahan niya naman po na yun nga po is hindi na makapagsabit ng medalya ng mama niya. Gusto niya lang po is makita lang yung mama niya na masaya. Naipaliwanag ba sa kanya kung ano yung sinapit ng mama niya? Sa tingin ko po is pinaliwanag na po sa kanya ng DSWD tsaka ng kanyang tatay. Bakit? Ano ba yung mga tinatanong niya sa inyo, Jason? Kung ano daw po yung tunay nangyari sa mama niya, kung bakit daw po siya napunta doon at bakit daw po siya pinatay daw po sa China. Pero Jason, sa tingin mo itong pagpanaw ng kapatid mo, ano yung aral na iniwan sa mga kababayan nating OFWs? Siguro po yung aral na iniwan ng ate ko sa bayan po natin is huwag masyadong magtiwala kahit kaibigan mo, close friend mo talaga to o tinuturing mo man nanay, sabi nga ng ate ko is huwag kang magtiwala. At isa pa po dito yung mga bumabiyahe po at nagbabiyahe ng mga drugs, sana matuto na kayo baka sa susunod po isa kayo naman ang maano sa China.
Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na makaharap si Tita Kakayan dahil lumabas na rin siya? Ang last po pagkikita namin is sa NBI po, bali noon na February po yun. Aha. Itong bagong pagharap niya, hindi mo pa siya nakita ulit? Hindi pa po kasi inaayos po namin yung pagdalagyan namin sa ate ko. Nasa Isabela po ako that time. Pero kontento ba kayo sa itinatakbo ng pagkilos ng mga otoridad dito sa kaso ni Tita Kakayan? Medyo nalulungkot lang po kasi yun nga po yung nilabas ni Tita Akayan is parang siya yung sumuko kasi may death threat siya. Parang mali po ata yun, yun siya pa yung may death threat. Alright. Again, Jason, nakikiramay ang unang hirit sa pagpanaw ng iyong kapatid, no, sa di inaasahang pagpanaw niya. Maraming salamat sa iyong paglantad sa kauna-unahang pagkakataon at magandang umaga. Maraming salamat po. Mga kapuso, Jason Ordinario ang kapatid ni Sally Ordinario Villanueva. Lagay ng trapiko sa SLEX, gagaan na raw matapos buksan ang bahagi ng Skyway mula Bikutan hanggang Alabang. Pero bagamat ginhawa ang dulot dito sa mga motorista, hindi naman daw ito magaan sa bulsa dahil posibleng maging halos doble ang singil sa toll. Narito ang report ni Pia Arcangel. Ang ganito kahebigan na traffic sa SLEX tuwing Semana Santa, asahan daw na mababawasan na. Bukas na kasi ang bagong gawang bahagi ng Skyway mula Bikutan hanggang Alabang na posibleng alternatibo ng mga dating dumaraan sa SLEX. Ayon sa pamunuan ng Skyway, mula sa dating 40 minuto, 10 hanggang 15 minuto na lang ang biyahe mula Makati hanggang Alabang. Because we've been it's been traffic so long. Yeah, for us to go to Alabang. Yeah, it's every day in school. It's been hectic. Very excited. Why? At last, for how many years na nag-waiting. Makadaan na kami sa Skyway kasi we live in Laguna. Well, actually, yung toll rates naman para lang ma-recover natin yung investments, no? We spent almost 9 billion pesos to build the Skyway. And it just follows that over a period of time, through the toll rates, ma-recover natin itong investments ng ating mga investors. Pero may kailangan din daw isakripisyo. Inumpisa na rin kasi ng Toll Regulatory Board o TRB ang pagdinig para sa petisyon ng bagong toll rate sa Skyway. Mula sa kasalukuyang 85 pesos na Skyway toll mula Makati hanggang Alabang, hiling ng mga petitioner na halos doblehin ito sa singil na 169 pesos. At hindi lang sa bagong bahagi ng Skyway magkakaroon ng dagdag singil, pati ang toll ng SLEX at grade o yung sa ibabang bahagi ng Skyway balak ding taasan. Mula sa kasalukuyang 65 pesos, balak nila itong gawing 123 pesos. Pero ayon sa Citra Corporation at ng pamunaan ng Skyway, kaya naman nilang pababain ng konti ang bagong singil sa parehong daanan kung bibigyan sila ng tax holiday. Para sa unang balita, Pia Arcangel reporting. Kaugnay po ng balitang yan, makausap na si Ginoong Ed Nepomuceno, External Operations Head ng Skyway. Ginoong Nepomuceno, good morning. Ay, good morning po, Igan. Opo, magkano yung yung inyo pong petisyon para taasan yung bayad dito sa Skyway? Yung pong doon sa Skyway po sa taas, Opo. yung Yung bagong bukas po, sa diretsuhan po yan, mula po sa Buendia hanggang Alabang po ay 169 pesos. 169, opo. Opo. Pero pagka inapruban po yan ng Toll Regulatory Board, magkakaroon po tayo ng recalibration ng toll rate. Okay. Ibig po sabihin, yung ngayon po na Buendia hanggang Bikutan na 85 pesos, bababa po yan o magiging 75 pesos. Bababa ng 10 piso po. Opo. Tapos yung pong hanggang Sukat po ay 75 plus 47 pesos. And then yung pong Sukat hanggang Alabang po ay another 47. Kaya ang total po 159. 159, okay. Opo. So hindi naman ho, sa tingin nyo masyado mataas yun? Tama lang po yan. In fact po, yung mga nakausap po natin sa mga public consultation, ay sinasabi po nila na mababa pa nga daw po sa in-expect nila. Kasi nga po, doon sa nagastos po natin na 9 billion pesos, nakita naman po nila yung maluwag. Opo. Oo. And ito pong napakalaking ginhawa po na dulot ng pagbibiyahe po dahil yung dating 40 minutes to 1 hour, ngayon po ay 10 minutes na lang hanggang 12 minutes. Okay. Pero yung iba ba kasabay din sa nire-rehabilitate, di ho ba? Kasama po yan kasi po, isang project po yan yung pong itaas saka yung ibaba.
bahagi po ng Skyway project po yan. Oh. So yung inaasahang traffic dyan sa Bikutan, Sukat, medyo luluwag na ho, Mr. Nepomuceno? Mawawala na po yan at ngayon pong nabuksan na yung itaas, sisimulan na po namin yung pagbabaklas po ng ating temporary ramp po dyan sa Bikutan. Okay. Kaya po magiging tuloy-tuloy na po yung daloy ng trapiko. Okay. Sa bagay, nasa TRB pa naman yung final na decision dito, no? Opo. Okay, maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat po at magandang umaga po sa lahat ng ating tagapanood. Ginoong Ed Nepomuceno, External Operations Head ng Skyway. Biscuit para sa royal couple na sina Prince William at Kate Middleton, ginawa para sa kanilang kasal. At Lady Gaga, nina nga ba ng anak ni Sir Elton John? Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap. Basta itlog, i-magic log. I raise my kid not to be a weakling, but to be a warrior.